Ano nga ba ang school-based feeding program? Ito ay isang interbensyon ng gagawa ng edukasyon para matugunan ang mga pangangailangan ng mga undernutrition ng mga mag-aaral sa loob ng paaralan. At bilang pagsunod sa DepEd Order No. 31 Series of 202, ang San Jose Elementary School ay nagsagawa ng isang school-based feeding program. Isang malaking hamon para sa mga mag-aaral ang pagkakaroon ng isang malusog na katawan. Kaakibat nito ang isang matalas na pag-iisip na handang harapin ang mga araw-araw na gawain sa paaralan. Kung kaya't, ang paaralang elementarya ng San Jose ay nagsagawa ng isang school-based feeding program na naglalayo na matustusan at matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral pagdating sa kanilang kalusugan. Ang mga mag-aaral na napiling mapabilang sa sinasabing school-based feeding program ay ang mga mag-aaral na nag-aaral din sa San Jose Elementary School na kung saan sila ay napasama sa mga wasted at severely wasted. After a thorough assessment, San Jose school-based feeding program cover all the severely wasted and wasted learners from kinder to grade 6. Isa sa mga naging magandang gawi ng paaralan sa pagpapatupad ng school-based feeding program ay ang pagpapaunlak sa mga local vloggers na makibahagi sa nasabing feeding program. Ang pagsasagawa ng school-based feeding program ay hindi lamang isang hamon para sa mga magulang at mga guro. Ito ay hamon para sa lahat, na kung saan dapat matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral. Kung kaya't sinigurado ng mga bawat miyembro ng paaralan, ng mga magulang, kasama ang punong guro at mga coordinators ang pagpapatupad ng school-based feeding program. Ito ay naglalayon na matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral dahil sa dedikasyon at determinasyon ng bawat isa ay naisagawa ang school-based feeding program sa tulong ng mga sumusunod, mga stakeholders, mga teachers, at pati na rin ang community.
po. Ako po si Jamie, bagong Del Pilars. Ako po ay nagpapasalamat at nangangako na kakain ng healthy food tulad po ng gulay. Po si Nash Matthew Elpeta, grade 1 Diesel Pilars. Gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Sheila sa pagpili sa akin sa feeding program. Napangako ko po na palagi akong kakain ng masustansyang pagkain sa isang araw po. Ako po ay nagpapasalamat sa feeding program at naging malusog at hindi sakitin at hindi maselan sa pagkain. Thank you po sa inyong lahat. Bye-bye po. Love you. Ilan po ang program po sa akin dahil po mas lumakas po ako ng kumain at naging matibay ang aking katawan. Mag-thank you sa mga teacher po na nag-aasikaso ng feeding program. Nakatulong po yung feeding kay Nash kasi po dati medyo pihikan po siya sa pagkain. Simula po nung nasali siya sa program, kumakain na po siya ng mga gulay na hindi niya kinakain dati. Araw po, ako po si Melody Gunayan, nanay ni Dean Castiel Amparado, nakasali sa feeding program ng paaralang elementarya ng San Jose. Ako po ay nagpapasalamat sa feeding program dahil malaki ang naging improve ng aking anak sapagkat hindi na rin po siya naging maselan sa pagkain. Buhay, ako po yung nanay ni Jewel Calderon sa Baitang 2. So kasama po yung aking anak sa feeding program ng ating paaralan. So malaki po yung naitulong ng programang ito, no? Kasi po natuto po siyang kumain ng mga gulay, mga isda. So malaki po yung nadagdag na timbang sa kanyang pangangatawan. Magandang hapon po. Nagpapasalamat po kami sa feeding program po, lalong-lalo na po sa mga teacher. Simula po nung na-feeding program po si Ate Rose, malaki po yung pinagbago ng katawan niya. Ay ni Rika May Calderon na nasa Baitang 1. Kasama po siya sa pa-feeding program. Ang naitulong po sa aking anak ay natuto siyang kumain ng gulay at nadagdagan ang kanyang timbang. Unang-una po, nais ko pong magpasalamat sa bawat isa sa inyo sa pagtanggap at pagpili sa aking anak na maging bahagi ng programa ng feeding sa ating paaralan. Ang inyong pagkilala sa pangangailangan ng mga kabataan, ng ating mga estudyante at ang inyong pagtulong sa kanilang kalusugan at nutrisyon ay isang malaking biyaya para sa amin. Good morning everyone. I'm Sheila Marie Escoidan, Teacher 3 at San Jose Elementary School. I'm 35 years old, 10 years in service in DepEd, and 8 years of service as School Nutrition Coordinator. At first, there are so many doubts in my mind, seeing the number of undernutrition children makes me decide not to continue until I realize that I am a teacher and it is my responsibility to ensure that my learners are healthy and in good condition. We conducted the assessment by finding their body mass index or by getting their height and weight. Since the division supplying the nutritional food products, what I am doing is coordinate with the partner in picking up the product from the dropping point and orderly distribute to the beneficiaries. I, with the principal, conducted an orientation for the parent and teachers with regards to the school-based feeding program. I always submit report on time and see to it that this is updated and well accomplished. We keep our line of communication open
to discuss relevant matters regarding the feeding program. We keep harmonious relationship among the SBF members. My passion is to serve without hesitation and doubts to the beneficiaries. Yes, because based on the feedbacks of the learners and parents, it is highly evident that the program is effective. My best practice is being punctual. I have always been the earliest bird in the school. In this way, I accomplish numerous works or jobs before the beneficiaries or the foods arrive. Another is patience. Patience in dealing with compassion wanted to uplift the nutritional status and living condition of the learners. When the program is properly implemented, it will be ideally evaluated and monitored, well, without doubts and hesitation. Naging malaking tulong din sa implementasyon ng school-based feeding program ang enhanced gulayan sa paaralan sa pamamagitan ng mga naaning kalamansi ng ating mga kapwa guro ay nagkakaroon ng supplemental juice na naibibigay sa ating mga beneficiaries. Dahil dito ay nasisigurado nating nutritious at healthy ang mga inumin na naibibigay sa ating mga mag-aaral. Sinigurado ng ating mga coordinators ng SBFP na ang lahat ng mga participants at beneficiaries ay sumailalim sa isang deworming program. Okay sa DepEd. Okay sa DepEd. Okay sa DepEd. Sa DepEd, okay.